Mula sa mga Kastila, ipinamana sa ating mga Pilipino ang hilig sa pagkain ng tsokolate. Sa simpleng kakao na ito, natutunan ng ating mga ninuno na pagyamanin ng industriyang nagmumula dito. Nitong nakaraang panahon, patuloy na dumagsa ang kape sa merkado. Kaya naman, umina din ang bentahan ng mga inuming tsokolate sa pamilihan. Isa ang Kakao Pilipinas sa masigasig na bumubuhay sa unti-unting namamatay na industriya ng kakao sa Pilipinas. Ayon kay Renato Martinez, may-ari ng Kakao Pilipina, tila nakaukit na sa ating kultura ang hilig sa tsokolate. Dahilan upang muli itong ibalik sa puso ng ating mga kababayan. We have to start somewhere. We have to start somewhere. If we believe as a people that we would like to develop agribusiness, hindi lang naman siguro sa mga ibang produktong tinatangkilik na ngayon sa buong mundo na galing sa Pilipinas. Marami pa tayong pwedeng gawin. At ang isa na doon ay ang kakao. Nagmumula lahat sa kakao. From our pure chocolate goodness, you can make cookies, brownies, sauces, drinks, ice cream. So I believe that there will always be a demand for it. Taong 1997 nang simula ni Renato ang Kakao Pilipinas sa merkado at naging mabilis naman ang pagtangkilik dito ng mga mamimili. When foreigners get to see the logo, they say, "Why is she a beautiful woman?" And I always tell them, the Filipina was always beautiful ever since before. And then, nagtataka ngayon sila and curiosity for what the past is all about triggers an interest in the product. Kung kaya, lalo nilang na-appreciate na maliban na sa may kakaibang panlasa ang Kakao Filipina, ito ay mayaman pa sa historya. Bukod sa mahusay na kasama sa almusal at merienda ang tsokolate, mayaman din ito sa bitamina at mga mineral. Ang caffeine content ng tsokolate is equal to 1/10 of coffee. So that means you have to take 1 cup of coffee to be equivalent to 10 cups of chocolate. Ngayon, masasabi natin na ang purong-purong tsokolate ay mabuti sa katawan dahil ito ay nagbibigay ng theobromine or what we would normally know as good cholesterol. Sa ngayon, kaalinsabay ng pagtaas ng presyo ng cacao seeds sa merkado ang pagtaas ng demand nito sa lokal na pamilihan at maging sa international market. Pero dahil sa mababa pa ang supply nito sa pamilihan, hinihikayat ng Kakao Pilipina ang muling pagtatanim ng tsokolate sa ating mga bukilin. Maraming pagsubok at hamon ang dumarating sa mga nagnanais magsimula ng kahit na isang munting negosyo. Ngunit para sa mga nagtagumpay na, madali lang naman daw matutunan ang susi ng tagumpay sa pagnenegosyo. Ito po, panoorin nyo.